Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Okay, so welcome sa ating Purok Kamatuuran at collaboration with Punto por Punto. Defense Service Debate, Battle of the Defenders. So meron na naman tayong debate ngayong hapon na ito. Ang magdidebate mga kapatid, ang mga magigiting nating mga defensor ng kanya-kanyang mga simbahan. From ang tema na pagdidebatehan nila ngayong hapon na ito, resolve that the Sabbath is Saturday still exists for the Christian according to the Bible and references. So yan lang yung pagdidebatehan ng ating mga magigiting na mga kapatid na ngayon. From the affirmative side, galing sa 777 Calvary Brigade, tinatawag na corporal ng kanyang Calvary Brigade, no? Isang defensor Adventista, ang ating kapatid na si Brother Gilier Pacanya ng Seventh-day Adventist Church. At saka sa ating negative side, from Team Maria, at isa ding admin ng Punto por Punto, at isa ring member ng Catholic Faith Defender, Brother Jando Alabado. At saka sa ating lahat ngayon, welcome sa ating Purok Kamatuuran, Defense Service Bilom, Battle of the Defenders. So meron tayong debate, relax lang kayo dyan mga kapatid. Ang gagawin nyo lang dyan muna is mag-share at saka mag-like, no? React din yung mga komento ninyo. Ano na lang po, yung lang naaayon sa ating religious debate ngayong hapon na ito. So bago tayo mag-start, babati muna tayo sa ating mga leaders ng ating mga simbahan at saka mga kasama natin sa organization. Okay, so to the CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines at saka Arsobispo ng Archdiocese of Davao, our Doctor of Divinity, Most Reverend Romulo Valdez Didi, at saka sa aming Kura Paroko dito sa Immaculate Conception Parish, Piña Plata Island Garden City of Samal, Reverend Father Romel Banilad, at saka sa ating spiritual director ng CFD National, Reverend Father Frandy Villegas, at sa ating respetadong defensor katoliko na pari ng Roman Catholic Church, at saka isa ring host sa Punto por Punto, Reverend Father Darwin Gitgano. At saka sa ating national CFD President, Sir Ryan Mihiliano, at saka sa aming CFD local chapter dito sa Davao, sa San Pedro chapter, si Sir Tata Andrade, at saka si Sir Giancarlo Asis ng San Pedro chapter, tapos yung Board of Governors natin na sila Sir Hector Damaso at saka Dr. Ray Intela. To the CFLAM or Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, headed by the President Sir Fernand Presillas, at saka sa kanyang mga sa kanyang mga organizers, the national organizer si Sir Jan Jona, si Sir Noel Paisones ng isang Mindanao organizer, at saka dyan sa General Santos City, dyan yung regional organizer ng CFLAM na si Brother Alfred Nguho Jr. kasama yung mga 4 na kabalyero ni Cristo, no, na laging active sa evangelization dyan sa Sarangani Province. To the CCM or Catholic Crusade Ministry headed by the head servant, Sir Paul San Pablo Alima, at saka sa kanyang mga kasama na sila Sir Junard Carbonelo, at saka si Sir Alvin Sanchez, no? At saka sa lahat ng puwersa ng Seventh-day Adventist Church, especially to the 777 Calvary Brigade, at saka sa lahat ng puwersa ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, welcome sa ating Defense Service Bilom, Purok Kamatuuran, Defense Service Bilom, at saka Punto por Punto Religious Debate.
Okay, so proceed na tayo sa ating rules and regulation. So rule number 1, mag-focus lang tayo sa tema. So uulitin natin mga kapatid. Yung tema na pag-didebatihan ng ating mga kapatid is resolve that the Sabbath is Saturday still exists for the Christians according to the Bible and references. So yung number 2 natin, dapat respetuhin yung moderator. Kapag sinabi ng moderator na moderator's time, kailangan lahat ng dalawang speaker natin from affirmative to negative titigil sila sa pagsasalita para maareglo sila or ma-cater sila ng moderator. Number 3, ang lahat ng katanungan, ang tanong at sagot ay meron 1 minuto, no? Pero kapag hindi aabot ng 1 minuto yung tanong mo, magbigay ka ng palatandaan na ikaw ay tapos nang magtanong. Sabihin mo ang pakisagot. Kapag ikaw naman ay sumasagot, tapos yung sagot mo ay hindi aabot ng 1 minuto, sabihin mo lang na yun lang ang sagot ko. Okay, rule number 4, categorical question should be answered first categorically. Kapag yung sagot natin, yung tanong, kailangan sagutin muna ng oo at hindi. Kailangan mo nang sumagot ng oo or hindi, then before ka magbigay ng 1 minute. Okay? So yung rule number 5 natin, so huwag kalimutan na ito ay religious debate mga kapatid. Kaya walang atake personal, no? Atakihin lang yung mga argumento, yung mga fallacy or mga sa Bisaya pa, mga bakak na mga tanong, no? So number 6, yung sagot natin, yung video o record natin hindi pwedeng editin na gagawing katatawanan, yung mawala yung religious essence nito. Number 8, lahat ng version ng Biblia ating tatanggapin. 73 books ng Catholics at saka 66 books ng Catholics, ng non-Catholics. Pero kapag duda ang ating isa sa mga speakers sa ginagamit na Bible is fake, kailangan magpakita through screenshot or meron man tayong screen sharing, pwede tayong mag-screen share, no? Tapos rule number 9, kailangan magdeklara ang moderator na hindi sinagot ang tanong bago siya pumunta sa ibang tanong. Ibig sabihin nito, yung rule number 9, effective lang ito kapag nag-follow tayo sa rule number 10. Kasi yung rule number 10 natin, lahat ng katanungan ay dapat naaayon sa ating tema. So ibig sabihin nito, napamahayag mo man o wala, as long as yung tanong mo is yung katanungan mo is nasa tema, tatanggapin natin, no? Ulitin ko, yung rule number 10 natin, lahat ng katanungan dapat naaayon sa tema. Okay? So, napamahayag mo man o wala, tapos tinanong sa iyo, kailangan i-apply natin yung rule number 9. So, yung last rule natin, lahat ng standard references tatanggapin. Tapos, pero kung duda yung isa sa mga speakers na fake, yung pinakitang standard na references, kailangan magpakita siya through screenshot or screen sharing or whatsoever na anong paraan niya para mapakita yung ebidensya niya, no, na totoo. So tapos yung meron tayong 10 minutes na constructive presentation, mauna si Brother Guillier. Tapos meron tayong first cross-examination na gagawin ng negative to affirmative ni Brother Jando. Tapos yung negative stand naman for 10 minutes ni Brother Jando. Then another cross-examination na gagawin ni Brother Guillier to Brother Jando. Yun ang first part sa ating debate. So second part natin, meron tayong rebuttal. Una yung affirmative with 5 minutes. Tapos another cross-examination na gagawin ni Brother Jando na 5 minutes din.
Then another 5 minutes na rebuttal, negative rebuttal by Brother Jando. Then another cross-examination na gagawin ni Brother Giliar pa kanya. No? Then sa final stand natin, una yung negative, si Brother Jando. Then last na magbibigay ng final stand, yung affirmative natin from Seventh-day Adventist, Brother Giliar. So nagkakaintindihan ba tayo, Brother Jando at saka Brother Giliar? Okay, bro. Okay, so okay sa lang dalawa, wala na tayong problema. Lahat tayo nagkakaintindihan. Ay, by the way, tatanggap ba tayo ng mga katanungan, mga speakers after sa rebuttal? Galing from the live audience? Yes, yes. Okay, so Brother Giliar, okay si Brother Giliar. So yung mga kapatid natin dyan, nga andyan sa ating Zoom ngayon, no? So meron yung Zoom natin, andyan na. Kung meron kayong tanong mamaya, i-cater natin yung tanong ninyo after na sa rebuttal. So yung rules natin diyan, meron tayong 3 questions per audience. Pero lahat ng sagot coming from the speakers dapat tatanggapin. Tatanggapin at saka respetuhin. No objection coming from the audience, ha? No objection. Okay? Kasi pag nag-objection kayo, parang kayo na rin ang nagdebate. Isipin niyo mga kapatid, ano lang tayo, kaning audience participation lang ito. Okay? So, Brother Giliar at saka Brother Jando, ready na tayo? Ready na, bro. Ready na. Ready na. So, Brother Giliar, from affirmative side, ready ka na sa iyong 10 minutes constructive presentation? Timer, ready na yung time natin? Yes po, ready na po. Dahil ready na yung time natin, magsisimula si Brother Giliar. Kasabay yung oras pag nagsasalita na si Brother Giliar. Go ahead, Bro Giliar, from 777 Calvary Brigade of Seventh-day Adventist Church. Okay, magandang umaga sa inyo, magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Ang aking part po ngayon ay affirmatibo. Itataas ko po ang tema na i-resolve ko po na Saturday Sabbath ay still exists at ito ay para sa mga Kristiyano. May mga rason ako, mga kapatid, kung bakit ang Saturday Sabbath ay nananatili at ito ay para sa mga Kristiyano. Una, dahil nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng 6 na araw at pagdating sa ikapito, ito'y kanyang binaspasan. Genesis 2, talatang 2 hanggang 3, by the 7th day, God has finished His work, and so He had rested. God blessed the 7th day and made it special because on that day, He rested from His work. May 3 bagay ginawa ang Diyos ito. Pinagpala, pinahingahan, at ito'y binanal. So declared by God yan kasi tayo mga mabababang nilalang tayo ng Diyos eh. So ang gagawin natin, pakumbaba tayo kung ano ang gusto ng ating Ama na nasa langit. Exodo 20, versikulo 8 hanggang 11, ito yung binigay doon ang kautusan, kasama po doon ang Sabbath, na remember the Sabbath day, to keep it holy. Bakit remember? Kasi sa loob ng 400 years na alipin sa Ehipto ang mga Israelites. At that's why nakalimutan nila, mga kapatid. At kasama dito, hindi lang Israelites, kasama dito mga dayuhan. Okay. Kasama po dito mga dayuhan, mga kapatid. Kasama po dito ang mga dayuhan. No? Kasama dito ang mga anak na lalaki, anak na babae, at mga bisita. At pati hayop, bigyan din natin ng kapahingahan. No? Kasi kung alipin ka, mga kapatid, wala kang kapahingahan, di ba? Okay, 20 verse 8. Remember that the Sabbath day belongs to me. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week belongs to me, your God. Declarative sentence ito na ang Sabbath ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. At dapat dahil mababa tayo, sundin, igalang natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kagustuhan. Okay, not you, your children, your slave, your animals, or the foreigners. Mga ibang lahi ito, mga kapatid. So dito, malalaman natin na ang mga taga-ibang lahi kasama din pala sa Sabat. Oh,
At saka Marcos 2:27, alam ko na si Brother Jando ay dating Adventisto. Alam na niya na itong mga argumento na ito ay mahirap niyang tibagin sapagkat si Kristo mismo ang nagdeklara na ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. So, magpasalamat tayo kay Kristo, binigyan tayo ng rest day. Kasi hindi ang tingin niya sa atin mga kapatid. Okay, ito. Unang rason, creation. Ikalawang rason, silyo, na ikaw ay espesyal at ikaw ay kanya. Okay, Ezekiel 20:12 hanggang 20. Sabi doon na ang Sabat ay para sa aking sambahayan na ako ang kanilang Diyos at sila ang aking mga bayan. So ibig sabihin mga kapatid, ang Sabat, silyo, marka na ikaw ay pinagmamay-ari ng Diyos at ang Diyos ay iyong Diyos. Okay. So may marka, may silyo. Special ka kapag may silyo ang iyong kaluluwa. At ito mga kapatid, sa bayan ng Diyos, ang dami kong narinig na ang bayan ng Diyos, Israel lang. Basa tayo dito sa Roma. Na may bayan pala din ang Diyos, gagawin pala niyang bayan ng Diyos ang mga taga-ibang lahi. Dito sa 11:17, sabi dito, 11:17, ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad ng mga sanga na ligaw na olibo at ikinabit bilang kapalit sa mga pinutol na mga sanga. Maraming pinutol. Yung mga Hudyo na hindi tumanggap kay Kristo, yung mga Parisiyo, Escriba, pati yung pagsasabat ni Kristo, binibigyan pa nila ng ibang pakahulugan because they are inspired by Mishnah Sabat. Hindi turo ng Diyos yun. Yun ay turo na may halo yung personal nila ng pagkaunawa. Yun ang 5 na-abolish. minutes. Dos 16 na yun ay base lamang sa kautusan ng tao. Mga kapatid, ang sabi dito sa Roma 11:7, ikinapit tayo mga hindi Hudyo doon sa puno ng Panginoon. Si Kristo ang ating puno. Si Kristo ang ating modelo. O, ano ba yung ginagawa ni Kristo? Alam niyo na yan, di ba? O ito, sabi dito sa Roma 2, may mga sumusunod pala ng mga hindi Hudyo sa kautusan. O ito, Roma 2:28-30. Sabi dito, Roma 2:28-30. Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil Hudyo ang kanyang magulang at tuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay mga taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan, ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Si Kristo, Hudyo yun. Siya ang founder ng Christianity. So ano bang lifestyle ni Jesus? Susundin yun ng kanyang bayan. O ito pa, ang sabi dito sa Roma 9:24, na mayroon pala siyang tatawaging bayan niya sa ibang, hindi mga Hudyo, o Roma 9. Ibig sabihin mga kapatid, ang Sabat, Saturday, para din yan sa mga Hintil o Kristiyano. Bakit? Babasahin ko mga libro ninyo ha. Okay, ito magiging dilema ng aking katunggali dahil sa dami-daming mga susuporta sa Adventist na nasa Catholic Church. Okay, mga matataas pang ranggo, no? Okay, ito 9:24, versikulo 25. Sabi ito, ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag niya, hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hosias, ang dati kong mga tao ay tatawagin kong mga tao ko, mga dati kong hindi tao ay magagawin kong tao ko, at dating hindi ko mahal ay mamahalin ko, at mga sinabihan kayo hindi ko mga mamamayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, kung anong gusto ng Diyos doon sa Hudyo, magkikisabay ka kasi hindi ka pwedeng special dito. Ang Sabat ginawa sa tao. Ang Kristiyano, tao hindi. Sabihin niya sa akin na hindi siya tao. At ito mga kapatid, babala na ito. Bibigay ko na ito yung mga pan ko. Ezekiel 22. Bakit tinatawag ko itong Operation Bulldog?
Bakit ang hindi pala nagtuturo patungkol sa Sabat, mga kapatid, ang tawag sa kanila aso. At kung ikaw ay dati sa Panginoon, sinuka mo ang katotohanan, ang banal na kautusan, sinuka mo, tatawagin ka na aso na kumakain ng sariling suka. At pagdating sa Revelation chapter 20 verse 13 to 16, ang aso ay hindi makakapasok doon sa New Jerusalem. New Jerusalem Ano bang Old Jerusalem? Sabbath keeper sila. Ano ba ang New Jerusalem? Yun ang hinihintay na natin. Mga bilang mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, sabi ni Pedro, mga kapatid, basahin mo natin itong 56. Ito ang sinabi ng Panginoon, pairalin ninyo ang katarungan. At mapalad ang mga taong gumawa nito na mga sumusunod sa aking mga ipinagagawa sa araw ng pamamahinga. Mapalad din ang mga taong hindi gumagawa ng masama. Ang bawal sa Sabat gawin, yung masama. Mateo 12:12, ayon sa kautusan ang pagligtas ng buhay at paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. 1 minute. One si Kristo ay sumusunod sa kautusan ng Ama. Juan 14:15, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking utos. Juan 5:17, huwag niyong isipin na ako'y pumunta dito sa lupa upang wakasan, sirain, o hagupitin ang kautusan. Mananatili ang langit at lupa ni Tuldok ay hindi mawawalan bisa ang kautusan. Kung sino man ang nagtuturo sa inyo na wala ng kautusan, siya ay huli sa kaharian ng langit. At kung sino ang nagtuturo sa inyo ng kautusan, tungkol sa kautusan, siya ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ganyan kasimple, mga kapatid, no? Excuse me. Time. So sabi Time. dito, sa Ezekiel, okay, time na? Yes, Time? Brother Giliar, time na Okay. po. Okay. Time na, Okay. bilis. Sige, Okay, tanong. maraming salamat, Brother Giliar Pacanya. Okay. Brother Jando Alabado from Catholic Faith Defender, Team Maria, ready na bro? Ready na, bro. Timer, 10 minutes, ready na? Hindi na po. Okay, dahil ready na ang timer natin, ready na ang negative natin. From negative side, Catholic Faith Defender, Team Maria, go ahead, Brother Jando Alabado. Unang tanong ko kay Brother Gilier, ginamit niya Exodo chapter 20. Tanong ko, tinatanggap ba niya sa verse 2 na ang inutusan dyan ay yung inilabas sa Ehipto o hindi? Okay, Exodus chapter 2 verse 20, verse 2. 20 verse 2, Tinatanggap tinatanggap mo ba sa Exodo chapter 20 verse 2 na ang inutusan dyan ay yung inilabas sa Ehipto? Okay, ang sagot ko po, kasama ang foreigners na mga hindi Objection, moderator. Verse 8 to 11. Objection, moderator. Categorical po yung question. Okay. Categorical Bro po yung Giliar. question. Okay, noted. Bro Giliar, meron tayong rule number 4, categorical question should be answered first categorically. Sagutin mo na categorically. Categorical, meron ka pang naiwang mahabang panahon, Brother 1 minute. Giliar. Yes, meron ka pang 1 minute. No? Okay, go ahead, Bro ang Giliar. Hudyo, kasama ang mga foreigners. Oo, kasama ang mga foreigners. At sinabi ni Kristo, Marcos 2:27, ang Sabat ginawa sa tao. Kung hindi ka tao, hindi para sa iyong Sabat. Nasagot ang tanong. Okay. Second question. Ginamit mo yung katagang foreigner. Tanong ko sa'yo, yung foreigner bang na sinasabi mo ay live in their country? Kasama nila at sila din ang gagamitin one day na ikalat ito sa buong mundo at i-share sa Mateo 28 versikulo 19 na pumunta kayo sa buong mundo, sa buong bansa at ituro ninyo ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo, gawin mo silang disipulo. Silbi, kasama na nila yan. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, sasama ka talaga sa kanila. Pag hindi ka tinawag ng Diyos, lalayas ka. Mag-isa ka, wala kang Diyos.
Okay, next question. Next question. Tinatanggap mo ba ngayon na ikaw ay foreigner sa kanilang country? Tinatanggap kasi tayo ay mga hintil, mga Pilipino. Objection, Pero, moderator. tandaan mo, tayong mga hintil, Okay. binigyan Objection, ng moderator. Diyos Yes, objection. Paki-time po. Ang Okay, ti- moderators time. Moderators ang time. tinatanong Moderators time. ang tinatanong ko po kay Gillier, tinatanggap ba niya na siya ay foreigner sa country of Israel? Okay. Objection time, timer. Anong oras dyan sa pag-objection? 8 minutes and 25 seconds. Time remaining sa sagot ni Brother Gilier? 8 minutes po. 8 minutes and 25 yung seconds. yung Yun nga, sinagot ko na nga time siya, remaining. foreigner nga ako. Sandali, Gilier. Time remaining ni Brother Gilier na naiwan na Eight- na eight magsagot. 8 minutes Yung and yung 20... isang minuto bro, yung kang Gilier lang yung pagsagot. ano po, nasa 25 seconds pa lang po kasi. Okay, mga so 30, yes kasi yung 25 seconds, meron pa siyang 35 seconds to complete his 1 minute. Brother Gilier, pakisagot ng categorical. Time pause muna, Brother Jando, ulitin yung sagot para baka hindi nakuha ni Brother Gilier. Ulitin Yeah. na lang. Meron ka pang 35 seconds to complete your 1 minute, Brother Gilier. Baguhin ko na lang, bro. Tinatanggap mo ba, Gillier, pa kanya na ang foreigner na sinasabi sa Exodus 20 verse 10 ay naninirahang kasama ng mga Israelita sa Israel? Oo o hindi? Okay, sagot. Tinatanggap ko yan kasi ang mga foreigners, nakasumpong sila ng liwanag sa Panginoon. That's why sasama sila. Next. Ito pa yung sagot ko ha. At ang foreigners is, huwag mo na. Sumasagot ako. At ang foreigner, tao. Sabi ni Cristo Marcos 2:27, ang Sabado ay para sa tao. Nasagot ang Time. tanong. Okay, next question. Next, sinasabi mo kanina na ikaw ay foreigner o naninirahan kasama ng mga Israelita sa Israel. Kailan ka nakatira sa Israel, bro? Okay, ang tema niya, wala na yung question na, lumalayo na. Pero, Objection, kasama ko doon, objection, bilang moderator. absent. Pero kung may Yes, mabasa yes. ko dyan, Joe, na pati ang absent. Objection, Kasama moderator. sa inutusan, talo ka na. Moderators time. Ang tema Objection? ang tema po niya is ang Okay, Sabat, bumabasa ko. ang Sabat na Saturday is for Christian. Ginamit niya Exodus 20 verse 10. Kaya hindi labas sa Yes. tema yung ano ko tinatanong ko sa kanya. Paki-roll out, moderator. Okay, so bro, kanina sinasagot mo mga hintel, no? Ngayon, mas klaro lang yung tanong ni brother Jando. Directly sa iyo, brother, kasi ikaw man yung affirmative ngayon. So, isang Okay. maraan ito Sagutin ng ko yan. pagka-negative niya, brother Gilier. So, pakisagot yung tanong. Okay, sagot. Kasama ako doon. May talata ako. Huwag ko muna mag-react dyan, Doa, dito sa salita ng Diyos. Gusto ko nga i-shoot down to pero ayaw na lang. Sige na lang. So sabi dito sa Deuteronomy 29, versikulo 14-15, 13, gusto ninyong mapatunayan na sa inyong araw na ito kayo ay mamamayan at siyang Diyos ninyo. At 15, pero hindi lang kayo na nakatayo ngayon dito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos na saklaw ng kasunduang ito at utusan, pati ang lahat ng hindi pa ipinanganak dito o hindi pa ako pinanganak dito, kasama na ako sa kasunduan at pangako ng Diyos. Okay. Dahil ako'y tao, sabi nito sa sabat sa tao. Sunod na tanong. Mabibigay mo ba sa akin kung sinong Kristiyano ang kasali sa inutusan sa Exodo 20? Kung sinong Kristiyano ang inutusan sa Exodus 20? Okay, moderators Kasama time, mo na paki-time doon. pause. Okay, sandali. Okay, makakalusot ako dyan. Okay, Ako, continue. kasama doon ang absent, ang Christian doon absent. Pero si Kristo nandoon na bilang Diyos. Kasama doon ang absent. Di ba nasabi ko na yung talata sa Deuteronomy 29, talatang 15, kasama doon sa kasunduan at kautusan ang mga wala doon. Ang mga Kristiyano, hindi pa nabuo, is kasama doon. Nasagot ang tanong. Next question. Ayon sa tema mo, para sa Kristiyano, pero wala ka maibigay na pangalan, tinatanggap mo ba yon?
Walang pangalan, kahit walang pangalan, pero kasamang absent. Kasama si Pablo, absent doon. Kasama si Pedro, absent. Kasama ako, absent. Pero kasama ang lahat ng absent na kasaklaw ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa Israel. Nasagot ang tanong. Next question. Paano papatunayan yung tema mo kung wala kang maibigay na pangalan sa akin na Kristiyano kasama sa inutusan? Yun nga sabi ko sa'yo, kasama ng Kristiyano doon. Common sense dyan doon. Gamitin mo naman yung common sense mo. Kasi ang Biblia, kakalaban sa'yo, pero gusto mong mabasa? Inutos yan? Heto, pasyong mahal. Gusto mo talaga? Heto, pasyong mahal. Sabi sa page 5, at sa Inisis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos sa totoo. Kaarawan, Domingo, inutot, sinisiyasat ng Santang Iglesyang Dilag. O, inutusan pa kayo. Inutusan ng Santang Iglesyang Dilag. 6 na araw, bago niyari ang mundo. Time. Ang ginawang tao. Ito'y napasun sa atin ang Sabado. Time. Next question. Ito. Nung iutos ang Sabat sa mga tao, may Christian na ba ng panahong yon? Wala pa. Ito nga Diyan do sa inyong libro, sa Pasyong Mahal, Santang Iglesia Dilag, inutusan na siya na mangili ng Sabado. So, kung kukontrahin mo ito, kung maghanap ka pa ng pangalan, kung kinukontra mo si Artemio Casas at si Monsignor Jose Habillanos, kasi naniniwala sila Doon pa sa creation, inutusan na ang Santang Iglesia Dilag mangili ng Sabado. O ito. Ang ganda na sa picture, Objection, moderator? Christian. Yes, objection? Appeal, Time pause? appeal ba sa rules ang mukatawag walay katawanan? Wala man na sa tong rules. Wala po na to gibutang, wala po na to nagisabutan. Basig nalipay lang siya, bro, no? Basig nalipay lang siya. So, padayon lang ta, bro. Padayon lang ta. Okay, next question. Sabi niya kanina na yung kasunduan daw ibinigay ng Diyos sa tao kahit wala pa doon, kahit absent doon. Tanong, ayon sa Biblia, kanino ibinigay ang kasunduan? Okay, ayon sa Biblia. Pero may paliwanag ang inyong Reverend Father, bro. Sabi dito sa Ten Commandments, page, dito sa Ten Commandments, bro. Ang sabi dito, the Ten Commandments, kasama doon ng Sabata, was given to all men. Sagot. Tinatanggap mo The ba Ten ang... Commandments was given to all men. Okay. Explanation ng kwanto, Reverend ninyo, Reverend Father. Ang paliwanag niya, ibinigay lahat yun sa tao. So, mga libro lang inyo ang kakalaban sa inyo. Sabihin mo, mali ito si Reverend Father Paulo Perlo. Okay, maghanap ka ng ebidensya na mali siya. Okay, next question. Sabi mo, declarative galing sa Diyos ang utos. Ayon sa Exodus 20 verse 10 na ginamit mo kanina, tinatanggap mo ba na ang inutusan na foreigner ay kailangan nakatira sa kanilang lugar sa Israel? O tutol ka doon? Kahit hindi nakatira sa kanila, basta sumusunod ayon sa konsensya. Kasi may kapangyarihan ng Diyos na ituturo niya through conscience. Diyan do, common sense through conscience. Kung malayo siya, sumusunod, ano bang paki mo? Pero kung nandyan sa kasama ng Israel, matik yan, magkasama siya kasi magkapariyo nga sila Nasagot ang tanong. Ginamit mo kanina Ezekiel 20:20. Tinatanggap mo ba na ang tinutukoy dyan na bayan ayon sa verse 9 ay Israel? Kasama din ang Gentiles dito sa Isaiah 56. Blessed are the Gentiles. Ano yan? Catholic. Objection, moderator. Catholic Living Bible. Yes. Objection, moderator. Okay, sandali. Moderator's time? Moderate. Objection time? Categorical Objection time? categorical po ang question. Tinatanong ko po siya, moderator, na Yes. tinatanggap ba niya na Israel ang tinutukoy sa Ezekiel 29 hanggang 20? O Okay, hindi? timer? Anong objection time dyan? 2 minutes Ako, and sagot 7 ako. seconds po yung natira sa affirmative.
2 minutes and 7 seconds yung natira. Okay. Brother Guillermo, categorical muna bro. No, rule number 4, rule out natin yung rule number 4. Isagutin muna categorically. Pakiulit na lang yung tanong, Brother Jando, baka hindi masyadong nakuha. Ulitin ko yung tanong. Tinatanggap ba niya na yung inutusan doon sa yung tinutukoy sa Ezekiel 20 na ginamit niya ayon sa verse 9 ng Israel? Oo o hindi? Okay, sasagot ako ha. Pag ako ang sumagot, kumplito ang kwento. Siya kay putol kasing kwento. Ang sagot, oo, kasamang hintil. Basa. Isaiah 56 verse 6. As for the Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord to serve Him and love Him and are His servants and don't desecrate the Sabbath and have accepted the covenant of promise. I will accept their sacrifice and offerings, for my temple shall be called a house of prayer for all people. Sagot ang tanong, for all people ha, ayon sa Catholic Living Bible. Huwag mo lang kontrahin kasi ang kalaban mo dito si Reverend Dolner at si Porsley. Okay, 1 minute remaining. Okay. Next question. Okay, bro Jando. Next. Jando. Yes. 2 questions, bro. Last 2 questions to Okay. complete our 1 minute. Okay. Tinatanggap mo ba, Guillermo Pacanya, ang Deuteronomio 5:15 na ang Sabat ay inutos doon sa inilabas sa Ehipto? Oo, hindi. Okay, ito ha. Kinuha yan sa Exodus 20 verse 8 bilang paala. Remember, kasi Objection, nakalimutan moderator. niya nila Objection, Yes, moderator. Objection, go ahead. Objection, moderator. Sa Egypto, kasama po rin doon dyan do. Okay, kadali lang. Sandali lang. Pinaalala ng Diyos eh, remember eh. Sandali lang, Guillermo. Guillermo, pag may objection, mag-stop ka na lang. Huwag mo nang hintayin na Sige, mag-moderator's time pa. Grabe. Sure that. Okay, so, objection, go ahead. Ang isa sa mga rules natin, moderator, na kapag categorical ang question, sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag. Ang ating kapatid na parang natataranta na yata, hindi sumasagot ayon sa rules natin, ano? Paki-roll out, moderator. Ikaw na tarantado, ayaw mo Okay, lang sagot ko. Okay, sandali, bro Guillermo, no? Kasi alam ko naman, bago yung microphone mo. Relax ka Sabi niya, lang. natarantado ako Okay, eh. Yan ang tarantado. sandali lang. Kinalmahan Hindi ka pa pinapasagot, bro. Sandali lang, moderator's time. Rule number 4, brother, meron tayong categorical question. Should be first, no? Should be first. Answer categorically. So, categorical una, then 1 minute explanation. Okay, so brother Jando, yung first sa last 2 question mo, ulitin mo na lang, bro. Baka hindi na naman nakuha. Okay, para maliwanag. Next question. Tinatanggap mo ba na sa Deuteronomio 5:15 ang inutusan na mangilin ng Sabat ay yung inilabas sa Ehipto? Oo o hindi? Kasi diyan ay pinapaalala, remember? Objection. Oo, pinapaalala Yan. uli sa kanila. Oo. Miss, hindi na magpapasagot. Okay, Nataranta 1 na. minute. Go ahead. Masagot ako, Go ha? ahead. Oo Go nga. ahead. Oo. Kasi naalipin nga sila doon sa Ehipto, pinaalala ulit yung Sabat doon sa creation. Nakasama ang foreigner doon na magkaroon din ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa at pagsamba. Ayon sa inyong libro, huwag mong kontra yung libro nyo, ito, libro ng isang Reverend Father, Paulo Perlo, na ang Sabat ibinigay din pala at ang kautusan sa buong tao. So pinaalala dyan do. Remember nga eh. Remember. Sagot ang tanong. Okay, last Time. question, brother Jando. Time na daw. Last question, bro. Time na daw. Yes, Oh. nagbigay ako ng 2 question. Okay. Meron ka pang isang question. Last question. Tinatanggap mo ba, Guillermo, sa Deuteronomio 4:2 na huwag dagdagan ng utos at ayon sa utos, yun lamang hintil na nasa loob ng Israel ang kasama sa Sabat? Oo o hindi? Kinuha mo nga eh. Kinuha mo nga yung kautosan. So ikaw ang may atraso sa Diyos. Ang sagot Objection, ko ito. moderator. Ang sagot ko ito. Okay. Sabi nga Objection. dito sa inyong libro. Bro Guillermo, na ang Bro kautosan Guillermo. para sa lahat ng tao. Bro Guillermo,
Okay, so Bro Giliar, 1 minute, no? 1 minute, meron kang 1 minute, but we need to apply first the rule number 4. Categorical question should be answered first categorically. Okay? So, categorical muna, Bro Giliar, yan lang yung objection ni Brother Jando. Go ahead. Okay, uulitin ko yung tanong. Yes, go ahead, Ayon, Brother Jando. ayon sa Deuteronomio 4:2, huwag dagdagan ng mga iniutos. Tinatanggap mo ba, Giliar, na ayon sa iniutos na mga hintil lamang na nasa loob ng Israel ang inutusan? Oo o hindi? Kasama lahat. Numeros 16:15, ang kautusan sa Hudyo ay hindi kakaiba sa kautusan ng hintil. Huwag mong baguhin ang Bible, bro. Pagkasala ka sa Diyos niyan, may atraso ka. Time Ito na. po, ang kautusan para sa lahat ng tao. Oh, Reverend Father, Reverend na, Father pa. Oh. Para sa buong tao yan, buong sang katauhan. Oh, mataas ang ranggo sa iyo ito. Ito, picture, oh. Picture. Sinabi niya, ang kautusan, kasama ang sabat doon para sa lahat ng tao, bro. Oh, hindi kasi kumpleto ang iyong fund eh. Pagtanong eh. Ang tinatanong, admit pa, tanggapin mo pa, pero hindi mo kinukuha yung buong kwento. Huwag mo Time. hindi mo Okay, madalaya. Maraming salamat, Brother Giliar Pacanyan ng 777 Calvary Brigade. Isang defensor adventista sa pagsagot sa mga maiinit na tanong na galing kay Brother Jando ng ng Catholic Faith Defender. Brother Jando from Catholic Faith Defender, ready ka na, bro, sa iyong 10 minutes na negative stand? Ready na, bro. Okay, timer ready? Yes, ready. Okay, dahil timer is ready, Brother Jando is ready. Go ahead, Brother Jando. Ginamit niya po kanina yung Exodo chapter 20 verse 8, pero hindi niya binasa yung nasa verse 2. Ano ba sinasabi kasi sa verse 2? Sabi dito sa sa verse 2, eto, sabi nito, sa Exodo chapter 20 verse 2, ayon dito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Sa pag-aaral po ng Biblia, kailangan nating malaman kung sino ang kinausap, sinong nagsasalita, at kailan sinabi ang pangungusap. Kailan ito sinabi? Ito'y ginanap, wala pang Christian. Ano? Wala pang Christian. At saka, ang inutusan dito, yung inilabas sa lupain ng Ehipto, ang naguutos yung Diyos. Ano ba ang inutos ng Panginoon doon sa kanyang ipinalabas sa lupain ng Ehipto? Alalahanin mo ang araw ng Sabat para ipangilin. Sino inutusan? Yung inilabas sa Ehipto. Kaya nga kanina tinatanong ko, sang-ayon ba siya sa Deuteronomio 5:15, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay naging alipin. Wala pong record na ang Pilipinas ay kasama sa naalipin sa Ehipto, ano? At ikaw inilabas ng Panginoon ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo. It is hindi siya plural, ang sinabihan specific talaga. Kaya't iniutos sa iyo, hindi inyo. Iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sino yung inutusan dito? Yung na inilabas sa Ehipto. Isang beses lang po ito iniutos ng Panginoon. Isang beses lang po at hindi na inulit pa. Malamang tinalakay ng iba, pero hindi yun ang aktual na pag-utos. Ang aktual na pag-utos ay nangyari wala pang Kristiyano. Ngayon, ginamit niya ngayon Marcos 2:27. Ayan, ginamit niya ngayon yung Marcos 2:27. Unang-una, hindi po Christian ang kausap diyan ni Kristo, kundi yung Pariseo, Basahin po natin yung Marcos 2:24. Ayon dito sa Marcos 2:24, some Pharisees said to Jesus,
Why are your followers doing this? It is against the law to pick grain on the Sabbath. Sinong kausap ni Kristo dito? Yung Parisiyo, ano? Yung Parisiyo, hindi po yun Kristiyano. Anong sinabi sa 27 na paborito nila? Then Jesus said to the Pharisee, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. People were not made to be ruled by the Sabbath. Yung kaibigan natin, they were ruled by the Sabbath. Kahit yung pag nagkataon na may graduation day, tumama sa Sabado, yung kanilang mga anak hindi makakapaso sa sa school kasi they were ruled by the Sabbath. So paa-absenin yan kahit na hindi tumanggap ng diploma sa actual na graduation day. Ganyan sa SDA. Meron na kaming kasamahan nung panahon ko na yung anak niya graduate na sana pero hindi nakapaso. Bakit? Kasi Sabbath. Ayun. So they were ruled by the Sabbath. So, unang-una sa Marcos 2:27, Parisiyo kausap at ang Parisiyo hindi Kristiyano. Ngayon, ginamit naman niya yung alalahanin na sinasabi sa Malakias 4:4. Ano bang sinabi sa Malakias 4:4? Ito, sabihin natin na ayon sa Malakias 4:4, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bukid ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ano yung ibinigay doon sa bundok ng Sinai para sundin ng buong Israel? Yon ay walang iba kundi yung 10 utos at ginamit niya kanina ang 10 utos para magawin niyang depensa yung 9 na utos para maipalusot yung Sabat, Hindi nila kayang tindigan yung yung Sabat kung hindi sila gagamit ng 9 na utos. Di nila kaya yun, yung Sabat lang, hindi nila yung 9 na utos, di nila kaya yun. Ginagamit nilang parang shield yung 9 commandments, ang Sabat nasa loob, para makapasok, gagawin nilang shield yung 9. Di nila kaya tindigan ng Sabat na walang shield, Next, yung mga apostol mismo sa Mateo 12, 1 hanggang 6, kung babasahin po natin yan, hindi nangili ng Sabat ang mga apostol. Actually, ayon po dito sa Mateo 12, kung babasahin po natin isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Parisiyo, sinabi nila, tingnan mo ang mga ginagawa ng mga alagad. Mahigpit niyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng Sabat. So, yung mga Christian hindi sumusunod sa araw ng Sabat. At sad to say po, ito po ay itinuro din ni San Juan sa kanyang mga disipulo. Isa sa kanyang mga disipulo, si Saint Ignatius. Ano ba ang sinabi ni Saint Ignatius patungkol diyan sa pangingili ng Sabat? Yan ba ay sinusunod ng mga Kristiyano gaya ng sinasabi nila na ang first century Christian daw, ang mga early Christian daw, mga Sabbath keeper? Yan ba ang nag-i-exist sa reality o exist lamang sa isip ng mga Sabadistang SDA? Basahin natin ang history. Ano ang tinuro ng disipulo ni Apostol Juan? Ano ang gawain ng mga Christian? Ito. Chapter 9 sa Letter to Magnesians by Bishop Ignatius of Antioch. Sabi ni Bishop Ignatius, if therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Si Bishop Ignatius, successor yan ni St. Peter doon sa Church of Antioch. Sa Church of Antioch, unang tinawag ang mga Kristiyano na Kristiyano. At kung titingnan natin ang list of bishops of Antioch, nangunguna si San Pedro, sumunod si San Evodio, sumunod si Saint Ignatius. Itong Saint Ignatius na ito, disipulo ito ni Apostol Juan. Ang nagluklok
kay Saint Ignacio sa upuan ay isang utos na inihabilin ni San Pedro bago siya namatay. Naghabilin siya ng kautusan na kapag natapos na ang termino ni Saint Evodius, ang papalit ay yung disipulo ni San Juan na Saint Ignatius. At si Saint Ignatius na nagsabi, ang mga Christians 2 minutes. was no longer early church father to, disipulo ni Apostol Juan. Ang mga Christians was no longer observing the Sabbath, but living in the accordance of the Lord's day. Yun, so they were not observing the Sabbath. Ngayon, sa Israel, ang mga Kristiyano ba sa Israel, nangingilin ba ng Sabado? Eto, kuha ako ng isang video patunay na hindi nangingili ng Sabado ang mga Christian sa Israel. Anong araw daw sumasamba? Yan na. Anong araw daw sumasamba dyan sa Israel ang mga Hudyo na naging Kristiyano? Okay na yun. Okay na. Sa linggo na, bro. Actually, merong kwento nga dito. Linggo na. Sabi kasi ni Celebran na sa Israel daw, wala daw nagsasamba ng linggo dyan, Sabado lahat. Buti na lang, andyan ka, nagpapatunay. Ngayon, sino ang mas kapanipaniwala? Yun bang nandoon sa aktual na Israel? O itong hindi man lang nakatapak sa lupa ng Israel? Ako, mas maniniwala ako doon sa sa living evidence natin doon sa Israel, Andoon si Brother Jovan, andoon si Brother Romel Tembevilla, nagpapasa ng dito ng information. Kasi tinatanong ko sa kanya, sa Israel ba, totoo ba yung sinasabi na sa Jerusalem there were 3 Sabbaths? Friday for Muslim, Sunday for Christians. Tinatanong ko yun kung totoo ba. Eto, pakita ko sa inyo yung okay, time. Next. Iced tea.
kung tingog bro. May O yan, okay na, mahina yung okay na. boses ko? Okay, Okay daw. na. Rainy Lao pa kanya, bro Jando, Daniel 725, gitagna na sa Daniel, gitagna na nga dunay mausab sa sugo sa Dios. Isa nila diha, bro, pero bisag unsaon dili ka kabungkag sa kasuguan sa Dios. Restituto Balyos, walang audio, ang moderator walang sounds, parang okay na yata mga kapatid, no? Okay, so kanina lang yan. So, brother Giliar pa kanya, ready to roll out? Yes, Captain. Ready. Sabi ko nga ba, okay, pakinggan natin mga kapatid, from 777 Calvary Brigade, Seventh-day Adventist Church, this day defender, Brother Giliar Pacanya, kung ready ka na, go ahead. Okay, unang tanong ko sa aking kaibigan na si Sando. Ang tanong, oo o hindi? Ang Saturday Sabbath ng mga Hudyo at Isday, umiiral pa ba rin ba hanggang ngayon? Oo o hindi? Parang may nag-iiko, bro. Okay. Ulitin natin. Time pause. Okay, ulit ang tanong. Okay, paki-reset yung time, brother. Categorical Timer, question. paki-reset yung time. Okay po. Okay. Resetted. Okay, resetted. Go ahead, Brother Giliar. Okay, tanong, categorical, oo o hindi? Ang Saturday Sabbath ng mga Hudyo at Isday, umiiral pa ba rin ba hanggang ngayon? Oo o hindi? Oo, umiiral pa yung sa Israel. Pero yung SDA hindi kasali doon kasi wala pang SDA nang inutos sa Israel yun. Next. So, ibig sabihin, nag-exist pa pala ang Sabbath. Yes, hanggang ngayon sa Israel nag-exist ang Sabat. Jerusalem has 3 Sabbats. Friday for Muslims, Saturday for Jewish, Sunday for Christians. Pero Christian ang topic mo. Okay, okay, follow-up question. Kung mabasa ko sa sulat sa isang reverend o father na kardinal ng Seventh-day Adventist Christian at nangingili ng Seventh-day Sabbath, Saturday, aminin mo dyan do, talo ka na. Hindi ko inaamin na talo ako kasi Babasa wala... ko sa sulat sa isang kardinal. Objection, moderator. Hindi pa ako tapos magsalita. Okay, moderator's time. Paki-time pause ko, mas kapatid na timer. Meron tayong challenge question, Brother Jando. Ano yung challenge question, Brother Giliar? Sabi niya, ang isday daw, hindi daw kasama sa inutusan. Kung may mabasa ako sa sulat ng kardinal na sinabi ng isday ay Christian at nangingili ng Saturday Sabbath at tama, tatanggapin ba niyang talo na siya? Okay, Tapos na Brother paghihinagpis niya. Meron tayong challenge question. Wala to sa rules natin. Whether you like it or not, pwede mo itong tanggapin, pwede mo itong hindi tanggapin. Without any explanation. Bro, Okay. Jando, the decision is yours. Hindi ko tinatanggap, bro. Wala sa tema yun eh. Okay, next question, bro. Sige. Next question, bro. Next question. Okay, next question. Salamat. Dito sa Pasyong Mahal, ang binanggit dito sa Pahina 5, Santang Iglesia, ito ba Kristiyano o hindi? Ang aklat ay Kristiyano. Santang Iglesiang Dilag. Ang aklat ay Kristiyano. O hindi? Ang aklat ay Kristiyano pero ang Okay, inutos... aklat, Kristiyano. Objection, moderator. Hindi pa ako tapos. Okay, bro. Giliar, okay. Meron tayong 1-minute rule dito, bro Giliar, after categorical question. Pakihinahon lang. Jando. Sana uminahon siya, moderator. Okay. Hinga ka muna ng mababaw, bro Giliar. Hinga ng Ang mababaw. ang aklat Okay. po ay aklat Kristiyano, pero ang sentido pong inutusan ay hindi Kristiyano. So, ang Santang Iglesia dito sa page 5, hindi Kristiyano to. Ayon sa Santang bi Iglesiang, inutusan dito eh. Santang Iglesiang Dilag. Hindi Kristiyano to. Yes, tama po na Kristiyano ngayong aklat pero ang inutusan hindi Kristiyano. Ang tanong ko dyan do, hindi yung aklat, yung nakasulat dito Santang Iglesiang Dilag ba? Kristiyano ba ito o hindi? Hindi yan sa Kristiyano kasi sa Biblia wala ka namang naipakita kaninang may Kristiyanong inutusan. Go. O ibig mo sabihin, yung Santa Iglesia, hindi Kristiyano to. Hindi yan Christian church kasi sa Biblia wala ka naipakitang may Kristiyang inutusan.
Yun ang tema, yun ang tindigan mo. Hindi Santa Iglesia ang dilag ng Kristiyano. ang Santa Iglesia Katolika ay ano rin, Santa Iglesia din. Pero sa amin, yung Judaism noong unang panahon na wala pang Christian, Santa Iglesia din yon. Iglesia sa ilang. Santa Iglesia din yon, pero hindi Romano Katoliko. At yon ang sinasabi sa Biblia ang inutusan. Wala kang nabasang Kristiyano dyan. Next. Okay, ito. Tinatanggap po ba ito? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya pinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado-ilin. Susundin mo o hindi? Yes, ayon sa aklat, ang Sabado ay pangilin. Sa Biblia mo ibatay, ang inutusan, Deuteronomy 5:15, yung inilabas sa Ehipto, iglesyang dilag din yun. So, kampi ka na sa tema ko dyan, Do, na ikaw kasama Objection. ka pala sa susunod sa Sabado. Objection, Kristiyano ka, moderator. di ba? Susunod Objection, ka sa moderator. Sabado. Objection, go ahead. Ang role ng ni Gilier Pacanya ay direct question, hindi mag-side comment. Okay, so, okay. Bro, Ay, Gillian, yun. moderator's time. Objection time natin, Mr. Timer. 6 minutes and 51 seconds remaining for the Okay, 6 negative minutes side. and 51, so mahaba-haba pa. Bro Jando, yung tanong niya, Bro Jando, ano yun, Bro Gillian? O yun, sangayon ka ba Next sa question tema na ko? lang kay medyo paano siya na decompose sa akin. Next question. Objection. Sandali lang, Bro Gillian. May- Alam ko man tanong yun, no? Alam ko man tanong yun, baka hindi lang nakuha ni Bro Jando, kaya pinapaulit ko sa'yo. No, kasi alam ko man, kasama yun sa cross-examination. Okay, ano yung last question mo, Bro Gillian? Next question ko na lang kasi naawa ako. Wala na tayong side comment na ganyan. Next question. Okay. Okay, go ahead. Good. Okay. Okay. Sinabi mo kanina, Brother Chando, na sa Marcos 2 ay sabi ng mga Pariseo na sila ay lumalabag sa Sabat. Sino ba papakinggan mo? Pariseo o si Kristo na practitioner sa Sabat? Sagot. Okay, pareho silang tinatanggap na nagkasala, na mali, hindi tugma sa Sabat, yung ginawa ng mga apostol. Ang deklarasyon lang ni Kristo doon, hindi nagkasalang mga apostol, kahit alam ni Kristong nilabag nga ng apostol ang kautusan ng Sabat. Ibig mo bang sabihin, kinakampihan nila ang pagkakamali ng mga apostol? Tama o mali? Kinakampihan nila ang pagkakamali? Itong sagot ko, gaya na Tama ba o mali? Tama na yun nga, nilabag ng mga apostol ang Sabat. Kaya nga sabi ng mga Pariseo nagkasala, pero para kay Kristo hindi nagkasala ang mga Kristiyanong lumabag sa 7th day Sabat. Okay, ito yung tanong ko. Si Kristo, hindi siya nagkasala nung nilabag niya ang Sabat? Hindi Sa siya paning nagkasala doon? sa paningin Ayon ng sa mga Pariseo, ha? Ayon kay Juan, si Kristo'y pinapatay kasi sinira niya ang araw ng Sabat. Yun ang mapabasa. Okay, salamat sa sagot ha. Kung mabasa ko sa sulat ni Reverend Father Paulo Perlo na hindi sinira ni Kristo ang Sabat, tatanggapin mo dyan doon, natalo ka. Reverend Father ang kukontra sa'yo. Okay, napakagandang Tatanggapin mo itong challenge o hindi? napakagandang tanong. Yung tinutukoy na Reverend Father na hindi niya sinira ang araw ng Sabat at sinabi sa Biblia na sinira niya ang araw ng Sabat, yung hindi sinira, yun ang nasa Israel hanggang ngayon, pino-observe ng Israel. Hanggang ngayon, i-observe ng Israel yun, yung Sabat na yun. Ano? Pero yung ginawa niya, pero yung objection, hindi pa ako tapos. Objection, moderator. Pwede ba pakalma? Yes, go ahead. Pwede ba pakalmahin mo yan si Gilier kasi masyadong nagsasalita pa ako. Okay. So, mga debaters, no? Isa-isa lang tayo dito, isa-isa lang. Hintayin natin yung timekeeper na magsabi ng time. Okay? Hintayin natin yung timekeeper. Kasi hindi man ako timekeeper ngayon, purely moderator ako. So, yung timekeeper ang may authority ngayon na magsabi na time. So, objection time, brother timekeeper.
Okay. 4 minutes and 32 seconds remaining. Okay, so you still have 4 minutes and 32 seconds, Brother Giliar. Mahaba pa yung katanungan to. Go ahead, Brother Jando. Okay, yung sinutukoy doon na hindi sinira ni Kristo yung araw ng Sabat, yon ang sinusunod ng mga Israelita hanggang ngayon. Ang ibig sabihin ng Biblia doon sa sinira niya ang araw ng Sabat, hindi applicated kay Kristo yung 7th day Sabat. Yun ang ibig sabihin doon. Oh. Alam ka kayo ng... Hindi mo sabihin, Brother Jando, si Jesus masunurin. Hindi sinira ang Sabat. Hindi Tama ba, bro. mali? Mali bro, Masunurin mali. pala siya. Mali bro, mali. Okay, time. Sasagot pa question, ako. Next Question. okay, moderator's time. Bro, hindi ako nakapagpaliwanag. Sinasabayan kasi ako. Okay, moderator's time. Question, Brother Giliar. Yun ba, klaruhin ko ito kaya medyo nakuan siya dito eh. Klaruhin ko Sino ba ang pakikinggan mo doon, Jando? Yung pariseo na sinira ni Jesus yung Sabat? O hindi pa rin sinira ni Jesus yung Sabat? Ano bang tama doon? Ang hindi sinira ni Kristo na Sabat, yung ino-observe ngayon sa Israel. Pero sa sentido na sinasabi sa Biblia na sinira niya ang Sabat, si Juan ang nagsabi noon, hindi pariseo, ano? Yung sinirang Sabat. Kasi si Kristo has authority over the day of worship. The Son of Man has authority over the day. So hindi siya pwedeng sumailalim o maging masunurin kasi higit siya. He has authority over the day of worship. So hindi siya ilalim. Huwag mong ipalitaw na masunurin siya. Okay? Okay, follow-up question Kalito. Sabi ninyo, sinira ni Kristo yung Sabat. Yes. Ngayon, pinapakita mo na ngayon, masunurin pala siya. Hinili ng Sabat. Saan ba talaga ang stand niyo dyan? Sinira niya ang Sabat? O nangingilin? Kung hindi niya sinira, bakit hindi kayo nangingilin ng Sabat? Ito po sagot ko. Ito po ang sagot ko. Sabi mo, bakit? Itong sagot ko. Ayon sa Juan 5:18, hindi kami ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Apostol Juan. Sabi ni Apostol Juan, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, hindi kami nagsabi si Apostol Juan, ano? Huwag mo kami pagbintangan. Oh. Si Juan ang nagsabi, hindi kami. So ibig mo sabihin, si Juan may planong batuhin si Kristo? Tama ba ako? Mali. Objection moderator, lumabas sa topic. O nasundan ka tuloy. Lumabas Okay, sa topic. Moderator's time. Yung rule number 10 natin, lahat ng katanungan ay naaayon lang doon sa tema natin. Ibig sabihin nun, na pamahayag man yan o wala, basta yung katanungan natin naaayon lang sa ating tema. Okay? Continue, Okay. Brother Giliar. Objection time. Ano Anong ba? oras? Time remaining. Brother Timer. 2 minutes and 14 seconds remaining for the negative Okay, side. bro timer, paki-alarm if nasa 1 minute and 30 seconds na tayo or less than 1 minute and 30, paki-alarm ako. Okay po. Maraming salamat. Continue, Brother Giliar. Okay. Ang aking tanong, Brother Jando, naniniwala ka pala na si Juan ang namaratang na si Kristo ay hindi nangingili ng Sabat dahil sinira niya ito at si Kristo ay hindi galing sa Diyos. Tama ako, mali? Mali, wala akong sinabing ganyan. Bro Ano? Giliar, tumigas ka. Sabi mo kanina, ang nagsira ng Christian. So naniniwala ka pala na si Juan ang may balak na at nagsabi kay Kristo na siya ay sinira niya yung Sabat at hindi galing sa Diyos. Oo, hindi. Tinatanggap ko na si Juan ang nagsabi. Hindi namamaratang si Hindi galing sa Juan. Diyos si Kristo? Ah, ano Hindi yun? galing sa Diyos si Kristo din? Okay, Ang galing sa sandali, Diyos? moderator's time. Bro Giliar, wag mong dadagdag putol-putulon yung tanong mo. Kasi pag nagtanong ka, sumagot si Jando, then may tanong pa pala, parang malilibog na tayo niyan, no? Malilibog tayo. So, pag brother, lang, no? One whole question para sagutin ka ni Bro Jando. moderator, Okay. moderator, Yes. sasagutin ko yun. Naintindihan Yes. ko yung
yung sinunod niyang tanong, sasagutin ko diretso. Sandali. Ano lang natin, ipa-reconstruct na lang natin, bro. No? Ipabuo natin para for the sake sa mga nakikinig. Kasi baka maraming magka-misinterpret. Bro Giliar, buong tanong sa pinutol-putol mo na mga tanong. Pakibuo. Sige na lang, pagbigyan ko na lang si Brother Jando kasi mahal ko naman yan. Ibang question na lang. Ulitin mo yun, bro. Maganda yun. Ulitin mo yun, bro. Bro, ulitin mo yun, bro. Ulitin mo yun. Commandments. Bro Giliar, Ulit. Sandali, bro Giliar. Pinapaulit nga sa'yo. Ulitin mo Kasi yun. ang Huwag mong listing na palitan. question yun eh. Oo. Wag na. palitan. Hindi. Tama, Brother Jando. Hindi, ulitin mo yun para maipakita natin. Okay, so, proceed na tayo. Dito sa 10, yan, kasi nawa ko dyan, kaibigan ko yan eh. Sige, page 84. Sabi dito, with the Seventh-day Adventists, also known Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Brother Jando, tanggap mo ba itong sinabi ni Reverend Father Perno o hindi? Okay, totoo yung sinasabi ni Reverend. Kaso nga lang, hindi kayo... salamat. Objection, moderator. Objection. Yes, go ahead. Pwede ba Last 1 minute. pakalmahin yan si Giliar kasi nagsasalita ako sumasabay. Sa pagkakaalam ko po kasi yung kanyang klaseng ugali, kabastusan yan, di ba? So, Okay, bro Giliar, oo. ano lang tayo, bro Giliar? Yung isa-isa lang, no? Isa-isa magsasalita lang. So, hindi natin kakalimutan na ang rule number 5 natin, ang rule number 7 natin is this is a religious debate. So, dapat yung religious essence nito dapat manatili. Okay? So, Yes, Captain. okay, so after mong sagutin yan, Brother Jando, last 2 questions na lang, Brother Giliar. Go ahead, Brother Jando. okay. Totoo na ang Seventh-day Adventist nangungopya, kinokopya lang nila, nangingilin sila ng Sabat. Pagkopya yon, iba yung pagkopya sa inutusan talaga, ano? Kaya ang tema mo kasi is for Christian. For sila inutusan is for Christian, yun ang tema mo. Wala kang sinabi sa tema mo na ang Sabado kinokopya ng Christian. Iba yung kumokopya lang sa talagang inutusan. Stick ka sa tema mo, Brad Giliar, huwag kang lumabas. Oy, panyo na. Ano yun? More panyo na, yung out of panyo ng sinasabi. Okay, ito. Last 2 Ano? questions? Last 2 Yes, questions? yes. Last 2? Okay. Brother Jando, dito sa Lucas, itong Kristo na pumapasok sa sinagoga bawat Saturday, ito ba yung Kristo na sinusunod mo? Oo, hindi. Objection, moderator, out of topic. Ang topic niya, Sabbath is for Christian. Hindi kung Sabbath keeper ba si Kristo o hindi. Objection, moderator. Okay, bro Giliar. Okay, moderator's time. Bro Giliar, you still have 2 questions. Paki-reconstruct na lang, Bro Giliar. Reconstruct your question. Okay, Reconstruct. reconstruct natin kasi mahal natin, titigan natin. Ito bang Kristo na pumapasok sa sinagoga every Saturday? Ito ba yung founder mo, Brother Jando? Ganun pa rin. O sige, oo. Sagutin ko na lang kahit out of topic. Ay, salamat. So Brother Jando, Last naniniwala question. ang topic pala ngayon, sumusuporta ka pala sa topic ko. Sagot. Hindi. Kasi ang pinasukan ni Kristo doon, sinagoga yon. Ang sinagoga ay house of worship ng Judaism, hindi ng Christianity. Pero tinanggap mo na Okay, Ibig sabihin, time. Wala nang oras, panalo bro. na ako sa Giliar. tema. Last question na yan, Bro Giliar. No? Maraming Last salamat. question. Wala na, Bro Giliar. Tapos na. Nagbigay na ako ng 2 questions. No? Ubus na ang last 2 questions mo. Okay, maraming salamat, Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria sa lahat ng sagot sa mainit na katanungan na ibinibato ni Brother Giliar Pacanya ng Seventh-day Adventist Church, founder ng 777 Calvary Brigade. Sabi ng mga kapatid natin dito sa katotohanan ay ating pag-usapan sa live YouTube. Okay, sabi ni Philippine Bible Society, Godfather, in Jesus' name, enlighten the mind and heart
ng katunggali ni Brother Jando. Pa-shout out puro kamatuuran watching from Antipolo. Shout out sa taga Antipolo. Lahat ng taga Antipolo, shout out po sa inyo. Good afternoon po sa lahat. Pa-shout out puro kamatuuran. Okay, kay sabi ni Philippine Bible Study. Lord, I pray bro, Jando, the light of your grace, wisdom and knowledge and understanding. Anoint him and guide him by the power of the Holy Spirit. Amen. Okay, so okay. Strawberry Naomi, let the light of the Almighty God covers all the darkness today. In Jesus' name. Ito yung mga magagandang mga mensahe. No, hindi ito yung mga magaganda. Ito dapat yung mga religious essence na mensahe na babasahin natin. Florencia Valdez, puro kamatuuran, pa-shout out naman from Usami City. Okay, from Usami City. Good afternoon sa inyong lahat dyan. No? Sis Rita, okay. So punta tayo sa puro kamatuuran. Dito medyo mainit yung mga talakayan dito, yung mga kapatid natin. Okay, sabi ni Anthony Danghil Pangasinan, naunsa naman ni si Gilier. Okay, Jen Evie, talo na ang SDA, Brad. Okay, Eliakim Ezekiel, talo na ang CFD. So ano ba talaga? Jen Vivi, ayaw niyang ulitin kasi alam niya masasagot sinong talo. Okay, sabi ni Jen Evie. Guro Bretero Nilo Sinlao, wag ka nang maawa sa amin. Okay. Wala talaga sa ayos si Gilier pa kanya. Lasing talaga, sabi ni Dinmar Santiago. Okay, so i-announce ko lang, no, by April 30, Brother Gilier, yung debate ninyo ni Brother Dinmar, I think. No? Sige. So, Sige, yung naudlot na debate ni Brother Gilier at saka ni Brother Dinmar Santiago, abangan nyo po yan, live pa rin yan sa Puro Kamatuuran by April 30, Friday, no, 1 p.m. So, titindig si Brother Gilier na papatunayan ni Brother Gilier na si Mrs. Ellen G. White ay isang tunay na propeta ng Diyos according to Bible and standard references. Abangan natin yan, mga kapatid. No? Okay, so okay. Bongbong Barinas Solete, moderator. Pabisayaan na lang na sila kay murag di kasabot Tagalog ng mga SDA. Okay na, kaintindi naman, Brother Bongbong. Okay, relax lang kayo dyan, ha. Yung heart natin mga kapatid, hinga ng malalim, inom ng tubig, gising ng maga. Jonard Bistal Calbonero from Catholic Crusade Ministry. Walang logic talaga ang... Okay, go ahead. Ang tubag sa CFD, bugnaw kaayo, murag halo-halo. Matod pa ni JB Asilo. Okay, wala na, hindi marunong sumagot itong CFD according to Eliakim Ezekiel. Okay, so maraming salamat brother, mga kapatid sa inyong mga komento. At doon natatapos ang ating first part sa ating debate. Ngayon, diretso na tayo sa ating rebuttal. 5 minutes lang ang rebuttal natin. Timer, pakiset sa 5 minutes. Kasi meron pa itong cross-examination after sa 5 minutes na rebuttal ni Brad ng mga debaters. From the 777 Calvary Brigade, Brother Gilier Pacana, isang defensor Adventista. Ready na bro sa iyong 5 minutes rebuttal? Okay, fire when ready, Brother Gilier. Salamat, Kapitan. Pinapakita ng ating katunggali na si Brother Jando Alabado ng Adventist hindi Christian. Pakinggan natin ang sinabi ng Cardinal James Gibbons dito sa kanyang Catholic Mirror, September 23, 1893. Sabi dito sa page 5, the Seventh-day Adventist is a Christian's numerically few. Wala na. Pagkalaban na kayo ni Cardinal James Gibbons. Have also selected the same day. The Israelites and Adventists both appeal to the Bible as a divine command, persistently obliging the strict observance of Saturday. But the Adventist, who is Christian, inulit na naman pagkasabi, accepts the New Testaments on the same ground as the Old. So hindi tinanggap kasi ng New ng mga Hudyo. So mga kapatid, sabi pa ni Cardinal James Gibbons that the Seventh-day Adventist is correct.
Cardinal yun ito, mga kapatid. O ano pang palag mo dyan, Berjando, na dineclare ni Cardinal James Gibbons ng SDA is Kristiyano. At tama, Saturday keeper ang SDA, wala siyang palag doon. At saka sinabi mo, nangupya kami. Kailan? Pero ka bang standard reference yan na SDA copy? Namamaratan ka, Brad. Ang tawag yan, plagiarism. Sinasabihan mo ang mga SDA na plagiarize. Bakit? Bakit ikaw, hindi ka ba nakaranas ng plagiarism? Kumukupya-kupya ka? Sa totoo lang, Brother Jando, the story of Vincent Ramick, isang attorney. Anong sabi niya tungkol kay Mrs. White? The writings of Mrs. White was moved me. Let all the people around the world should know her writings. Her writings, putting the people coming back to Christ. Imagine, pag mabasa mo doon yung sulat ni Mrs. White, babalik ka kay Kristo, babalik ka sa Biblia. Hindi mayabang si Mrs. White. Wala kang mababasa. Ako, propeta. Mas mayabang pa ang mga Santo Papa. Sa totoo lang. Gusto ko, itima mo yan dyan doon yung mga Santo Papa mo. Kasi dami ko ibigay. Objection. Ngayon, balik tayo dito sa Okay, kwan. objection. Go ahead. Patunayan ko na. Objection. Wait, sandali. Objection. Objection. May Bro objection. Gilier, meron tayong objection. Kayo objection, time pause, brother Jando, what is your objection? Ang objection ko po hindi dahil nasaktan wag mong dagdagan. Nag-objection ako kasi lumalabas ka sa paksa mo. Kung ayaw mo pala ako mag-objection, wag kang lumabas sa paksa mo. Okay, moderator's time. Okay. Rule number one. Okay. Sandali. Objection, Sandali. moderator. Rule number one. Mahilig Yes, siya yes. mahilig siya mag-side comment Brother Gilier, hindi Okay. uubra yan. Yung taktikang yan. Direct sa Okay, iyong okay. topic. Okay, moderator's time, no? O dyan, Moderator's time. ibigay ko na yung time sa'yo. Sandali. Kunin mo yung time ko. Sandali, bro Gilier. No, sandali, bro Gilier. Mainit ka na Okay. tayo, di ba? O, kunin mo yung time ko. Saktan ka eh. Okay, moderator's time. Meron tayong rule number 1, saka meron tayong rule number 2. Yung rule number 1 natin, focus lang tayo dapat sa tema. Yung talakayan natin dito, yung lahat ng pag-uusapan natin dito, focus lang tayo sa tema. Well, hindi na dapat natin Focus naman ako sa tema eh. Ang ingay naman niya. Parang ayaw niya ako magpapatuloy. Ibig sabihin, natatakpan na yan. Bro Gilier, Okay, relax ka lang dyan, Bro Gilier. Naiintindihan kita. Relax ka lang. Siya ang hindi relax. Okay. Siya po. Bro Gilier, Siya. Bro Gilier, last warning, Bro Papatayin niya Gilier. to. Papatayin niya to. Bro Gilier, last warning, Bro Gilier. Ma-mute ka talaga, Bro Gilier. Sandali lang, ha. Okay, so rule number 1, no, focus lang tayo sa tema. Yun ang ano natin. Focus tayo sa tema. Lahat ng pamahayag natin from affirmative presentation, negative stand, rebuttal, etc. pati sa final stand, lahat yan covered yan ng rule number 1. Focus tayo sa tema. Lahat ng argumento natin sa tema lang, hindi dapat tayo pumunta pa sa kay propeta si Ellen G. White, sa Santo Papa, whatever. Basta dito lang tayo sa ating tema. Rule number 2. Pag sinabi ng moderator's time, yung rule number 2 natin, igagalang natin yung moderator. No, wag tayo moderator. Pag sinabing moderator's time, tahimik na. At saka rule number 7, Moderator, Sandali, Gilier, sabi ko religious debate ito, kaya yung religious essence nito dapat manatili. No? So defensor adventista ka man, relax ka lang diyan. Okay, wag kang madala sa wag mo pairalin yung natin, yung emotion natin. Okay? So time remaining, timer. 2 minutes and 35 seconds. Time remaining. Okay, so direct to the point, Brother Gilier. 2 minutes and 35 seconds. Go ahead. Okay. Itong katunggali ko, hindi na ito dati daw siya stay. Hindi siya nagtuturo sa Sabat. Pakinggan natin ang Biblia. Ezekiel 22:26, ang mga pare nila hindi sumusunod sa utos ko, nilapastangan ng mga bagay tinuring kong banal. Para sa kanila, walang pagkakaibang banal, hindi banal, malinis o marumi. At hindi nila sinusunod ang pagsasagawa ng kabanalan sa araw ng Sabat. Hindi nila ako iginagalang. Anong tawag dito sa kanila ganitong klaseng mga ngaral?
27, sabi dito, sila ay parang mga lobo lumalapa ng biktima. Anong sabi sa Philippians 1 verse 1 to 3? Beware of dogs. Kasi sa Revelation chapter 22 verse 13 to 16, ang mga aso hindi papasok sa karya ng langit. Kasi mag-ingat kayo sa mga ngaral na ganito. Wala nang sapat, ingat kayo dyan. Hindi nga niya kayang ikuan eh. Hindi nga niya kayang panindigan eh. Sabi niya, mali si Kristo. Sabi niya, hindi sinira. Hindi mo maintindihan. Litong-lito itong katunggali ko. Anong sabi, anong talata ibigay ko sa kanya? Ikalawang Pedro 2:20. Sabi dito sa 20. Ipinangako nila na kalayaan ng mga hikayat sila, pero sila mismo ay mga alipin sa kasalanan. Magpapahamak sa kanya sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Ang mga taong nakakakilala na kay Kristo na Panginoon at tagapagligtas at tumalikod na sa kasamaan ng mundo, ngunit at itinapon ang banal na kautusan, masahol pa sila sa dati nilang kalagayan. 1 minute. This is a warning sa mga magbabackslide. At itirahin mo ang sabat ng Panginoon. Kasama yun sa banal na utos na i-reject mo. Anong tawag sa kanila? Sila'y mga aso'y kumakain ng suka at baboy, kahit linisan mo, babalik sa pusali. So, that's why dineclared ko ito Operation Bulldog. Kasi mga kapatid, huwag natin pakinggan ang mga bulldog mga kapatid. Kasi ililihis ka sa katuwanan, mawawala ka sa landas. Hindi papasok sa karya ng langit yung mga yan. Philippians 1 verse 1 to 3, mga aso gumagawa ng kasamaan. Ano ang kasamaan? Kasalanan. Ano ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. No? Imagine kung maintindihan yung argumento niya mga kapatid. Hindi niya makayang gibain ang Saturday na nag-exist pa rin ngayon. Inangkin niya, nag-exist. Sinabi pa niya, hindi Kristiyano ang Seventh-day Adventist. Pero anong nangyari? Yung Cardinal James Gibbons kumampi sa amin na ang SDA is a Christian sect. So, Mr. Jando. Time. Okay, time. Balik ka na bro. Time na? Okay. Yes, Time. maraming salamat Brother Guillermo Pacanya ng Seventh-day Adventist Church at saka isang Defensor Adventista ng 777 Calvary Brigade. Okay, so basa muna tayo ng konti ng mga ano natin. Sabi ni Jonard Bistal Calbonero, congrats CFD. Hindi ka lang nanalo sa debating ito, pati sa pag-uugali nanalo ka rin. Okay, so sabi ni JB Asilo, luoy kayo CFD kay kauban man di ay na sila sa mga pareseyo. Okay, so sabi ni Alan Laksina Lina, basta daw, relax lang Gilyar, wala kang GMRC. Okay, yagayagaon man niya itong SDA karonoy, matod pa ni Anthony Danghil Pangasyan. Lahi man di ay ang baruganan sa mga CFD kung ilahang libro, no? Matod pa ni JB Asilo. Okay, God bless sa lahat. Pa-shout out from Masbate, Junil Torres. Okay, okay, so ganina na siya. Okay, so maraming salamat mga kapatid. So, Brother Jando, ready na Brother Jando to cross? Yes, bro. Timer, 5 minutes, ready? Wait lang po. 5 minutes. Ready. Okay, 5 minutes, ready? Go. Brother Jando from Catholic Faith Defender Team Maria, go ahead when ready. Unang tanong, Brother Giliar, hawak mo ba ngayon ang sinasabi mong Cardinal Gibbon September 23, 1893? Nandito hawak ko. Maaari mo bang ipakita sa amin para makita ko rin? Okay, ito na. Inayos ko lang to. Ito. Lumang pa niyan, magazine. Catholic Mirror. Maaari mo bang i-send yung picture ng sinasabi mong pahina na sinasabi ni Cardinal Gibbons na tama ang SDA? Okay, ito. Maaari mo bang i-send kay Roland Pards para i-send sa akin? Okay, time pause tayo, brother. Time pause tayo, timer. Wait lang ha. Wait lang. Saglit lang muna. Bigyan natin ng 2 minutes si Brother Gilyar to send. No? Yung Paano ba isang hinihingi. picturean? Wala akong isang cellphone eh. Okay, wala Ano wala. Wala siyang maipakita, no? So, palitan ko.
Oh, yan o, klaro niyan. Hindi mabasa, bro. Okay, okay, Oh, okay. okay. Okay, resume Next tayo, bro. next question. Okay, time resume, go ahead. Meron mabasa. Meron mabasa. May- Mr. may- Moderator, mag-check na ako ngayon. Okay, go ahead. Hindi niya pwede Objection. sabihin di mabasa ito. Ito, Mr. Jando, hintay ka. Ang sinabi ko, wala ka may pakita kasi hindi mo kayang i-send. Okay ha? Hindi lang maklaro masyado eh. Oh, yun nga eh. Pwede picturean, Brother Part? Oh, Kapitan? kung kaya Oh, picturean kaya mo. Picturean. Picturean Okay, mo. time pause, 2 minutes. 2 minutes for Sige, Brother picturean Villar. mo. Asa na ha? Hindi mabasa, bro. Hindi mabasa. Salita na hindi mabasa. Okay, next question. May Okay, sinabi time ba resume. Basa yan. next question. May sinabi ba ko kanina na ang SDA ay hindi Christian? Ibig mo ba sabihin, Kristiyano ng SDA? Hindi, sumagot ka. Rule mo sumagot, hindi magtanong. Sagot ko. Objection, Ano moderator. yan, sagot ko. Objection. Kristiyano na pala ang SDA. Moderator's time. Bro Gilier, wag mong sagutin ang pasagot din. Okay? So, under cross-examination ka, sagot ka lang, Bro Gilier, no? Pero yung sagot mo dapat hindi rin patanong. Okay? Walang Okay, sagot. damdam patanong sa Okay. dulo. Okay, go ahead, bro. Bro. Ulitin ko yung Sagot ka. tanong. Okay, time pause. Timer, paki-time pause kasi ulitin ang tanong. Go ahead. Okay po. Okay, ulitin ko yung tanong. May sinabi ba ko kanina na ang SDA hindi Christian? Okay, Yes. time resume. Ang sabi mo kanina, ito ang sabi mo ha, ang SDA nangupya lang. At hindi nababa, hindi daw kuwan sa history. Ah, Nangupya yun, lang kami. Okay. Ibig mo sabihin, hindi kami Kristiyano, sabi Okay. mo. Okay. Pinapatunayan at sabi na din, minuto pa, Okay. isang minuto pa, nasupalpal ka ng kardinal mo, ng SDA pala, Christian. So kung Kristiyano ang SDA, Okay. nangingili ng Sabat, Saturday, ibig sabihin, meron palang Kristiyano nangingili ng Saturday Sabat. Okay. Sunod na tanong. Yung topic mo for Christian, ibig sabihin ba nun inutos sa Christian? Yes, kasi una, ang Okay. Sabat ay para sa mga tao. Ang Kristiyano tao na dyan hindi na iro. Hindi yan aso, hindi unggoy, hindi yan baka. Kundi ang Sabat ay para sa tao. Ang Kristiyano, tao. So therefore, para sa kanya ang Sabat. Pero kung may mabasa ako, may Kristiyano na nagsamba sa panahon ng Sabat, aminin mo dyan talo ka. Na, objection. Okay, so moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Masyadong Okay. makalimutin si moderator si Gilier. Rule ang Okay, moderator, mag-object tungkulin na ako. tungkulin niya ngayon Mag-object na ako, Mr. ang Moderator. tungkulin niya Okay. ngayon Mr. sumagot. Moderator, Sandali, Gilier. Okay, may unang nag-objection. Hintayin mong ma-acknowledge ko yung counter-objection mo. Go ahead, bro, Jando. Lagi makalimutin si Brother Gilier. Lagi niya nakakalimutan na ang rule niya sumagot, hindi magtanong. Yes, okay. Bro, Gilier, counter-objection? Okay, counter objection ko po. Bakit masyado na siyang namimersonal sa akin? Okay. Sabi niya, nakakalimot ako. Okay. Ayun lang. Okay. Nakalimutan ko daw. Moderator's time. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Bro Gilier, yung under cross-examination ka, wala ka sa position para mag-counter cross-challenge question or to have another cross-examination. So, mamaya ka pa, bro Gilier, mamaya na yung yung challenge question mo sa time mo nga during mag-cross-examine ka sa kanya. Okay? So, sagot ka lang, bro Gilier, kasi 5 minutes lang to, bro Gilier. Isang pamilok lang ito, isang pamilok. Ha? Okay, so time remaining, brother timer. Okay. Ginamit mo kanina, ngayon, sabi mo ang SDA nangingilin ng Sabado. Tanong, kailan inutos ng Panginoon sa SDA na mangilin ng Sabado? According sa Biblia, sagot ako, huwag ka muna mag-object ha. Unahan na kita. Ang sabi ng Deuteronomy 29:15, kasama ang absent doon sa kanyang kasunduan at kautusan. Therefore, ang SDA absent doon kasama at ang SDA tao, mga grupo ng mananampalataya na tao ayon sa Marcos 2:30. So, ang mga SDA hindi hayop. So, ang Sabat para sa SDA. Sagot ng tanong, kapatid.
Ibig mo bagang sabihin na sa Deuteronomy 29:15 may SDA na? Kasama nga doon sa absent eh. Kasama sa absent, ulitin ko. Ang absent wala doon pero kasama na sa kautusan. Ang mga SDA, Kristiyano, at iba pang mga taong gusto sumunod sa Diyos, mga hintil, kasama doon dyan do. Okay. So, tinututulan mo na ngayon yung sinasabi ng inyong manual na ang SDA nagsimula 1860. Ah? Tinututulan mo na ngayon ang sinasabi ng inyong manual, inyong fundamental belief ng SDA nagsimula 1860. Tutol ka na doon kasi ando pala sa Deuteronomy may SDA na Mr. pala. Moderator, mag-object na naman ako. Yes, Yeah. go ahead. Kung magtanong siya, magtanong ako, ang dami niyang sinasabing out of topic. Ngayon, out of topic na taon to. Objection, Okay, moderator. moderator. Objection. Sagutin ko pa rin yan. Yes, Counter, yes, go ahead, count, go ahead. Sagutin ko pa rin yan. moderator, Okay. count, Object ako kasi Moderator's time. naligaw siya ng landas. moderator. Oh. Counter objection, go ahead. Ang counter objection ko po, pinapalitaw niya kasi na sa Deuteronomy 29:15, kasali ang SDA sa inutusan. Kaya tinatanong ko sa kanya, tutulan ba niya na mali yung sinasabi na 1860 silang simula? Kasi sa Okay. Deuteronomy nandun na pala. So hindi siya out of topic. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Bro Jando, paki-reconstruct na lang yung tanong kasi about na ito sa history ng Seventh-day Adventist. Mm-mm. So yung topic natin is about Sabbath. So proceed na lang tayo, Bro Jando. Okay, proceed na lang. Paki-reconstruct na lang yung tanong. Okay. Time remaining, timer. 1 minute and 22 seconds. Okay, last two questions, Bro Jando. Last two questions. Ginamit mo kanina, Brother Geriel, ang Ezekiel 22:26. Tinatanggap mo ba na ang mga paring tinutukoy dyan ayon sa verse 24 ay sa Israelita o hindi? Israelita, pero sinunod ng Katoliko. Ayan. Tanong. Okay, sunod. Kasi hindi na kayo, sagot ha, hindi na kasi kayo nagtuturo about sa Sabat. Wala nang pinagkaiba malinis at marumi. So ginawa niyong idol ang mga pare dyan. Sinunod ng mga pare ninyo. Nasagot ang tanong. Next Last question. Next question. Ginamit mo kanina, beware of dogs. Tinatanggap mo ba sa Isaiah 56:11 na ang aso ay mga pastor? Ang mga aso, kahit pastor ka, may mga pastor sa ibang denomination na hindi na nangingili ng Sabat. Kasama sa pare iyon. Ang mga pare, magkasundo sila. So yan ang sagot ko. Kami, pastor kami, pero nangingili ng Sabat, hindi kami pasado sa talatang yan. Yan ang sagot ko. Hindi kami pasado dyan, pero may mga pastor na linggo at ayaw sa Sabado, sinisira nila. Kagaya ng mga pare ninyo, kagaya mo rin, kasama kayo doon. Okay. Maraming salamat, Brother Jan Giliar Pacanya ng 777 Calvary Brigade. Isang defensor adventista sa mga sagot, no, sa pagsagot sa mga maiinit na tanong galing kang Brother Jando ng Catholic Faith Defender. Okay? Okay, so from negative stand na pala. Brother Jando Alabado from Catholic Faith Defender, ready na for 5 minutes rebuttal? Yes, bro. Go ahead, brother. Go ahead. Ito, may sinabing si Giliar Pacanya na sinabi ko raw na hindi Christian ng SDA doon sa sinabi kong nangungopia sila. Mali. Kung ganyan pala ang pagkaunawa, ibig sabihin hindi niya nalalaman yung kanyang mga pinadaldal kanina pa, no? Ang sinabi ko, ang SDA nangungopia lang. Wala akong sinabing hindi Christian kasi alam ko ng SDA is a Christian denomination. It is not a Christian religion, it is a Christian denomination. Nangungopia lang. Ginamit niya kanina 29:15. Kung babasahin natin yung sinasabi niyang Deuteronomy 29, simulan din sa 14, sabi sa 14, hindi lamang sa inyo ginagawa ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito, sa harap ng Panginoon nating Diyos, at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito, o mga anak nila, no? Kung sa Tagalog pa, sa magandang balita pa, hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto. Buhay natin sa Ehipto. Sino ba yung tinutukoy dito? Mga Israelita.
Oh? At sa mga bansang nadadaan natin sa ating paglalakbay. Oh, at ang kasunduang ito hindi lamang para sa ating narito ngayon. Sinong kausap dito? Ni Moises, mga Israelita. Mga Israelita, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. So Israel pa rin, ano? So nasa di mo tunong kay absent. Kaya pala hindi sila makasabay kasi absent. Nakakatawa yung yung sinabi ni Brother Gilier, Unang-una, yung 29:15, wala siyang kinalaman doon. Ang nasa 29:15, tumutukoy sa Israel at sa mga anak ng Israel. Wala ngang lahing Israelita tong si Gilier. Kung maglagay yan ng resume, nationality yan Filipino, hindi Israel. Hindi rin siya half Israelite. So wala talaga siyang connection, Pero gumagamit siya ng mga talata, puro out of context. Sinabi niya kanina, ayaw niyang ibalik yung tanong niya tungkol doon sa si Kristo daw sumunod sa utos, ayaw niyang balikan yon. Bakit? Ayaw niyang absent daw. ayaw niyang ibalik yung tanong na yun kasi babasahin ko, ang inutos kay Kristo hindi pangingili ng Sabat. 10:18 ng Juan, sabi dito, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang utos na kanyang tinanggap, hindi mangili ng Sabat. Ngayon, ginamit niya ngayon, kanina, Lucas 4:16, Yung Lucas 4:16, sinagoga yon. Ano ba yung sinagoga? Simbahan yon ng mga Judaism. Ito, sabi dito, dictionary.com, synagogue, a Jewish house of worship, often having facilities for religious instruction. The Jewish religion, Judaism. So, si Kristo pumasok sa Judaism, hindi sa Christian. Ngayon, ginamit niya, beware of dogs. Natawa ako dito sa beware of dogs. Ang pinapakita ng Biblia na ang dogs, pastor. Kaso si Gilier, meron tong pastor sa amin pare. Ito ngayon, sa Ezekiel 22:26, gumamit siya doon para patunugin yung pare. Ang hula, hindi yun hula Actually, hindi yung hula yun, minute. Hindi yun hula yung Ezekiel 22:26 kasi kaganapan yun na aktual na nangyari na ang mga pare ng Israelita talagang nagsilihis. Kung babasahin natin yung sinasabi sa Ezekiel 20:21, hanggang 20:20 lang to Ezekiel 20:21, yung mga pare nila nagsilihis sa Sabat. Yon. Ngayon, tayong mga Christian, kasali ba tayo dyan? Hindi. Kaya nga nangopya kasi wala sila nun. At ang 29:15 pambato niya, hindi tumutukoy sa Christian, kundi sa mga anak ng Israelita. So matatapos lang ang debating ito, wala siyang napatunayan sa kanyang tema. Yan, ang ko. Sabi ko daw, mali daw si Kristo. Wala akong sinabi. Ang daming sinabi ni Gilier na wala akong sinabi. Kung ganito pala mag-unawa si Gilier sa mga pinagsasabi ko, paano niya maunawaan yung tema niya? Ni isang talata, wala pa siyang nabasa na inutos sa Christian. Sabi niya, para sa Christian, para sa Christian, dapat inutos sa Christian. Malakias 4:4, ang kautusan na ibinigay sa Sinai ay para sa Israel. Time. Okay. Okay, time. Maraming salamat, Brother Jando Alabado, ng Catholic Faith Defender at saka isang membro ng Team Maria. Okay, so Brother Gilier Pacanya ng 777 Calvary Brigade. Defensor Adventista, ready na bro to cross-examine Brother Jando? Ready na po. Okay, ready. Fire when ready, Brother Gilier. Okay. Brother Jando, sabi mo kanina, pumasok si Kristo sa sinagoga ay masunurin o hindi masunurin? Sagot po. Masunurin yun sa Judaism, bro. Sinagoga, simbahan ng Judaism yan Ang tema mo kasi Christian, hindi Judaism. Hindi si moderator, ang Yes. tanong ko kasi si Kristo, nakalimutan niya si Kristo, founder sa Christianity. Tanong ko ba, pagpasok ba niya dun sa sinagoga, yun ba kanyang pagiging masunurin o hindi? Palang plano niya sa bagay ito.
Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Baguhi, ato lang i-remind natin yung topic. Resolve that the Sabbath is Saturday still exists for the Christian according to the Bible and references. So, dito tayo sa Sabbath is Saturday, no? Kung existido pa ba sa mga Kristiyano, Brother Gilier? So, okay, proceed na lang tayo sa tema, Bro Gilier. Muna ako. Okay, ito yung tanong. Ano bang kahulugan dyan sa Kristiyano? Ano bang meaning nun? The followers of the doctrine of Christ. Followers of Christ. Followers of the doctrine of Christ. Doctrine of Christ. Followers of the doctrine of Christ. Sige, pareho lang yan. Followers of Christ. Okay. Dito sa Lucas 23 verse 55 to 56, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang kanyang libingan. At sila ay nagsiuwi. At naganda ng mga pabang kwento at ng araw ng Sabat sila ay nagpahinga ayon sa utos. Ito ba yung mga followers of Christ o hindi? Mga followers of Christ yan, bro. Followers ba yan ni Christ o hindi? Followers of Christ yan, bro. So may Kristiyano nangingili ng Sabat. Hindi. So may Kristiyano nangingili ng Sabat. Hindi. Oh, ito. Sabi mo kanina, followers of Christ ang meaning sa Kristiyano. Yes. Ngayon, nagtanong ako dito sa Lucas 23 na may mga babae na naganda para sa libing niya at nagdadali sila umuwi para mangili ng Sabat ayon sa kautusan. Tinanong kita, yun ba ay followers of Christ? Sagot mo, oo. Saan ba tama? Yung una mong sagot o yung ikalawa? Ito, ang sagot ko, ito yung sinagot ko. The Apostolic Church became, ito ay sa SDA Fundamental Doctrine, ano? National boundaries were separate. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. Ayon naman sa World Book Encyclopedia, the Christians gradually divorced to the religion of the Jews, Judaism. So, yung binasa mo, hindi pa sila gradually divorced nun. Ha? Ngayon, divorce na talaga. Okay? So, ang tanong ko, Brother Jando, yung divorce mo na nabasa sa SDA, yun ba ay pinutol mo o sa iba na naman yun, kinuha mo yung ibang kwan? Hindi. Pagkaulugan sa divorce sa ibang libro. Ito, basahin natin uli. Ayan, The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving a church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ, make disciples of all nations. Sabi diyan, separate sa World Book Encyclopedia, ang Christians were gradually divorced the religion of the Jews, Judaism. So nakipag-divorce. Yung talata mo, Lucas 23:54-56, hindi pa sila divorced noon. They are still gradually divorcing. Yeah. Okay, next. Ibig mo sabihin, pagkatapos na na-divorce sila, is wala nang nangingilin at nagsamba sa Wala na, bro. Wala na, bro. Wala na, bro. Wala na, bro. Babatuhin ka, bro. Sabi ni Romeo Timbervilla, babatuhin ka kapag Christian ka papasok kasi objection, moderator, di pa ako itong salita. Okay, continue. Okay. Ayon kay Romeo Timbervilla na nasa Israel, babatuin ka kapag Christian ka papasok ka sa sinagoga kung hindi ka Judaism. Kaya hindi. Next. So, ito, naniniwala kasi moderator's time. Kadali lang, Bro Gilier. Time remaining natin, brother timer. 29 seconds po. Okay, 29 seconds. Okay, Bro Gilier, hindi tayo nagbigay ng last 2 questions. Bigyan kita ng last 2 questions para sulit. Go ahead. Sige. Okay, last 2 questions. Ito yung question ko. Kung mabasa ko sa iyo, Brother Jando, ito challenge na lang na may Kristiyano pa nangingili ng Sabat after namatay si Kristo, minimum talo ka. Hindi ako talo. Simba talaga, litra por litra. Hindi ko aaminin, bro, kasi wala ka namang nabasa na inuto sa Christian.
Iba nga yung iba nga yung hindi nasa tema ako. Objection, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Objection. Hindi nakuha yung tanong. Okay, moderator's time. Sandali, bro. Sandali, bro. Challenge question kasi ito, Brother Giliar, no? Tapos sabi niya, hindi niya tatanggapin. So, Bro Giliar, hindi niya tatanggapin. So, challenge question ito. Okay? So, Ay, salamat. okay, challenge question man to, tapos hindi niya tatanggapin. Pakinggan muna natin yung explanation niya. Bakit hindi niya tatanggapin ang challenge question mo? Ito, Continue, Brother Jando. hindi ko tatanggapin bro kasi iba nga yung nangingilan nangongopya sa inutusan. Ang topic niya kasi bro, inutusan. Tanong ko sa kanya kanina, yung bang for Christian at nasa tema mo, yun ba ibig sabihin inutusan? Sabi niya, yes. Mr. Moderator, binago ang tema. Wala akong binago. Yes, moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Alam mo, hindi ako titipid. Sandali, Bro Giliar. Bro Giliar, sandali. Sabi ko nga hindi niya tatanggapin ang challenge question mo. Explanation to ng Hindi na siya challenge pwede question mo. magsalita ng marami. Hindi, Ayaw niya explanation tanggapin. man to. Sandali, Brother Giliar, explanation to para maintindihan natin bakit din niya tatanggapin. Ganun lang yan. Meron ka pang 2 questions, Bro Giliar. Kasi hindi niya tinanggap. No, meron ka pang 2 questions. Go ahead, Bro Mr. Giliar. Go Moderator, ahead. ang reklamo ko kasi, ang objection ko, bakit sinabi niya, inutos, para man niyang kasulat doon, para sa mga Kristiyano. Bakit utusan ka ng tatay mo ng tuyo? Kailangan pa ba isulat? Okay. So, Mari ko ba sagutin, moderator? okay, go ahead. Kasi yung tema niya kasi, tinanong ko siya kanina, moderator, narinig naman yun ng lahat, yung bang sa tema mong for Christian, ibig sabihin ba nun inutos sa Christian? Sabi niya, yes. O, yung mangingilin na nasa loob ng sinagoga, mga naman yun, mga Judaism naman yun, ayun sa Good News Bible. So, hindi yun ang tema. Ang tema niya kasi, inutos, kaya nga for Christian Iba yung nangongopya Okay. lang sa inutusan. Okay, moderator's time. No, moderator's time. Nagkagulo tayo sa hindi tinanggap na challenge question. Proceed Okay. na tayo, brother. Last 2 Last questions, question, meron pa. Last 2 questions, go ahead. Okay, ito ang premise ko, Brother Jando. Sana maunawaan ko premise ko. Ang Saturday is part sa panahon or time. Ang question ko ngayon, what is time? Bigyan mo ako ng kaulugan, what is time? Objection, moderator. Magaling ka? Objection, Okay, moderator. go ahead. Yung tanong Go niya ahead. yung tanong niya out of topic na what is time. Okay, bro Giliar, paki-reconstruct yung last 2 questions mo, Bro Giliar, no? This is not about time, Okay. Brother Giliar. Okay, ang Saturday time yan. No, Okay, it's a day. Question. Question kaya, Captain. Question pa, Captain. Okay. Dua. Okay. Mr. Nando, kapag ikaw ay may birthday, papayag ka ba na may ibang tao na maglilipat nito? Sagot. Moderator, Kapag wala ikaw ay may birthday, papayag ka ba na ibang tao ang lilipat nito? moderator, wala sa topic ang tanong. Happy birthday, Brother Giliar, but this is not the topic, Brother Giliar. Sayang yung 2 question, Bro Giliar. Gamitin mo sa tamang tanong. No, this is Sige, not last. about birthday, Brother Giliar. This is Sabbath. Okay. Sa Christian Sabbath. Gusto mo talaga sa Sabat ha? Iko, tanong ko sa iyo, Mr. Jando. Ano ba sa Hebrew ang Sabat, 7-day Sabat? Ano sa Hebrew? Objection. Wala sa topic, moderator. Okay, Objection. Bro Giliar. Marami siyang sinasabi kanina, Bro Giliar. I-rebut mo yun, Bro Giliar, no? Kasi question sige. ito na rebuttal. Doon ka Sige mag-focus, na. Bro Giliar. Wala yun, just At guessing. saka, sandali, Bro Giliar. Ulitin ko lang. Si Brother Jando is a negative, no? Negative siya. No? Alam naman mo naman kapag negative, Brother Giliar, hindi yan mag-affirmative. Kaya, go ahead, Bro Giliar. Okay, question. Pag si Jando, pakinggan mo ka. Pag si Kristo pumapasok, kasi kinakalala mo siyang founder Pag pumasok siya sa sinagoga at kinamayan ka niya, halika, sama ka. Pupunta ka ba doon? Sasama ka ba? Hindi, kasi hindi naman Christian Church ang sinagoga. Hindi ang tanong. Hindi Mr. nga. Moderator, Sagot ko, hindi nga. Kasi hindi Christian Ay, sabihin- Church ang sinagoga. ibig sabihin, tatalikuran mo na si Kristo pag papasok sa Saturday sa sinagoga. Last question. Tatalikuran mo siya. Last question. Okay, last question.
Yes. Last question, Last Mr. Jando. question. Kasama ka ba sa langit? Objection, moderator. Okay. Go ahead. Go ahead, bro. Tatawa na ako dito. Okay ka lang, bro. Go ahead, go ahead, bro. Out of topic, moderator, di ako sasagot doon. Okay. Bro, last question, bro. Last question, bro. Saba tayo. Okay, Wag muna last tayo sa question. langit, bro. Hindi, sana malaman ko lang kung sasama ba. Kung nasaan si Kristo, ito, tanong ha. Kung nasaan si Kristo, bro, sasama ka ba niya sa kanya? Kung nasaan siya? Moderator, out of topic na naman. Okay, sandali lang, Brother Giliar, ha? Ako na lang sasagot yan, Brother Giliar, pero not counted. Kaya nga tayo naging defensores kasi yung aim natin langit, no? Kaya i-change natin, Brother Giliar. Dito tayo sa Sabat. Okay. Brother Jando, ayon sa libro nito, galing kay Reverend Father Paulo Perlo, naniniwala ka ba na inangkin ng Reverend Father ng Sabat na Saturday ay na-abolish o nanatili pa rin hanggang ngayon? Na-abolish yan sa Christian. Sa Israelita, hanggang ngayon patuloy pa rin yan. Exodo 31:17, ito ay walang katapusang palatandaan ng Israel at ng Panginoon. Kaya sa Israel hanggang ngayon, may Shabbat pa rin, pero hindi Christian ang nagsashabat doon. Okay? Okay, ito follow-up. Okay, time. Time. Okay, maraming salamat, Binungtan si Jando. Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender sa mga mainit at masayang katanungan ni Brother Giliar Pacanya ng 777 Calvary Brigade ng Seventh-day Adventist Church. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am